Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, kauna-unahang impeachment complaint kay PBBM inihain sa House of Representatives. 844 returning Filipinos mula Sabah, Malaysia dumating sa Zamboanga, posibleng biktima ng human trafficking na flag. Mangingisdang nawawala ng 10 araw sa dagat, nasagip at nakapiling muli ang pamilya. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Inihain sa House of Representatives ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay na umano'y pagkakasangkot niya sa isang anomalya sa unprogrammed appropriations noong 2025. Inendorso ang reklamo ni Pusong Pinoy Party List at Deputy Minority Leader Representative Journey Nisay noong January 19, Lunes ng umaga, na isinumite naman ng pribadong individual na si Attorney Andre De Jesus at tinanggap ng House Secretary General Cheloy Garafil. Nakasaad sa 12 pahinang reklamo ang 6 na alegasyon na nakapaloob sa culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, at graft and corruption. Kabilang rito ang umano'y papel ng Pangulo sa isyu ng ICC kaugnay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagiging unfit umano dahil sa illegal na droga, at kabigo ang i-veto ang ilang unprogrammed appropriations sa budget. Ayon kay Nisay, tungkulin ng Kongreso na suriin ang reklamo alinsunod sa due process. Wala pang pahayag ang House leadership. Dumating sa Zamboanga Port madaling araw ng January 17 ang 844 returning Filipinos mula Sabah, Malaysia, kabilang ang 12 na tinukoy ng mga otoridad bilang posibleng biktima ng human trafficking. Sa kabuuang bilang, ang mga dumating ay binubuo ng 518 adult males, 210 adult females, 59 na mga lalaking bata at 57 na babaeng bata. Kabilang sa grupo ang 12 individual na naunang na-flag ng Malaysian authorities sa koordinasyon ng Department of Foreign Affairs o DFA dahil sa indikasyon ng trafficking. Batay sa paunang investigasyon, ang mga biktima ay na-recruit sa pamamagitan ng social media at personal contact, pinangakuan ng trabaho na may sahod hanggang 60,000 pesos, ngunit dinala sa rutang Manila, Zamboanga, Tawi-Tawi bago iligal na maitawid sa Malaysia. Agad silang isinailalim sa dokumentasyon, protection at psychosocial support ng DMW at DSWD habang nagpapatuloy ang case build-up laban sa mga recruiter. Ang operasyon ay sa tulong ng DSWD, DOLE, Bureau of Immigration, Philippine Coast Guard o PCG, Philippine National Police o PNP at MSSD. Nasagip ng Philippine Coast Guard o PCG ang mangingisdang si Pablito Onipa ng Barangay Langogan, Puerto Princesa City matapos itong matagpo ang palutang-lutang sa karagatan makalipas ang halos 10 araw na pagkawala. Natagpuan siya noong January 13 sa layong humigit kumulang 36 nautical miles hilagang kanluran ng Mapun Island, Tawi-Tawi matapos mawala habang nasa laot sakay ng FBCA Kyrie. Dahil sa labis na panghihina, agad siyang isinakay sa BRP Malapascua at dinala pabalik ng Puerto Princesa para sa gamutan. Noong January 17, isinailalim siya sa masusing pagsusuri ng Coast Guard Medical Unit bago tuluyang maibalik sa kanyang pamilya. Ipinakita ng matagumpay na operasyon ng mabilis at koordinadong pagtugon ng Coast Guard sa mga insidente sa dagat. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sidchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.